Magandang gabi po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, August 24, 2026. Tatlong bagyo nga po yung nakapaligid sa ating Philippine Area of Responsibility. Yung isa nga po ay si formerly Neneng na ngayon nga po ay nasa parte na ng China, at habang yung isang bagong bagyo naman na si Tropical Storm Atsani na nasa layong 1,765 kilometers east of Central Luzon, at mababa naman ang chance niyan na pumasok sa ating bansa dahil posibleng hatakin nga po yan nitong mas malakas na bagyo na si Typhoon Obet. At patuloy nga po nakakaapekto sa atin yung habagat na hinahatak nga po nitong dalawang bagyo. Apektado nga po ng habagat ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, Central Luzon, Cavite, Batangas, Rizal, Western Visayas, Negros Island Region, at natitirang bahagi ng Luzon. Samantalang ang natitirang bahagi naman ng ating bansa, sa may parte nga po ng Mindanao, asahan natin yung localized thunderstorm. At ayon nga po sa ating advanced weather forecast ng European Center, mayroon pang dalawang posibleng bagyo na mabubuo at posibleng pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po noong August 25, patuloy pa rin nga po na lalakas yung habagat, at habang ito nga po si Bagyong Obet ay hahatakin na nga po itong si Tropical Storm Atsani. Pagdating nga po ng gabi, bukas, asahan po natin mataas ang posibilidad ng pag-ulan sa parte ng Palawan at ilang bahagi ng western section ng Luzon. Pagdating naman po ng August 26 sa umaga, may mataas ang tsansa ng mga pag-ulan sa western section ng Luzon, ganoon din po sa western section ng Visayas. At pagdating naman po ng gabi, asahan nga po natin na ang parte ng Palawan at western section ng ating bansa ay maapektuhan po yan ng habagat dahil nga po sa paghatak ni Bagyong Obet. Pagdating naman po ng August 27, asahan nga po natin na magiging maulan sa Western Visayas, Western section ng Central Luzon, at ganun din po sa Palawan. Pagdating naman po ng gabi, asahan natin mataas ang tsansa ng malalakas na pag-ulan sa Western section ng ating bansa dahil nga po yan sa habagat. Pagdating naman po ng August 28, sa umaga pa lamang, tuloy-tuloy nga po na magkakaroon ng mga pag-ulan sa may parte ng Palawan, Mindoro provinces, dito nga po sa western section ng Luzon, ganoon din po sa may western section ng Visayas at ng Mindanao. Pagdating naman po ng gabi ng August 28, dito po magkakaroon na ng panibagong sama ng panahon o panibagong low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Habagat pa rin po ang magpapaulan sa western section ng ating bansa. Pagdating naman po ng August 29, tuloy-tuloy nga po yung low pressure area, stable po yan, at yung habagat ay magpapaulan sa western section ng ating bansa. Pagdating nga po ng gabi, mas mataas ang tsansa ng halos malaking bahagi na ng Luzon hanggang parte ng Bicol Region ay magkakaroon na ng mga pag-ulan. At kung mapapansin natin, dahan-dahan na nga po nagde-develop bilang isang tropical depression or mahinang bagyo itong low pressure area na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng August 30, tuloy-tuloy po makakaranas po tayo ng pag-ulan sa western section ng Luzon dahil nga po sa paghatak ng habagat nitong panibagong sama ng panahon. Pagdating nga po ng gabi, dito nga po posibleng mag-develop na to bilang isang bagyo at mas malalakas na pag-ulan na ang ating aasahan. Kaya mag-ingat nga po yung ating mga kababayan, lalong-lalo na po pagdating ng gabi ng August 30 dahil nga po posibleng may mga malalakas na pag-ulan.
By August 31 ng umaga, tuloy-tuloy po makakaranas tayo ng pagulan sa may parte ng Luzon. At pagdating naman po ng gabi ng August 31, tuloy pa rin po tayo makakaranas ng pagulan. At kung mapapansin nyo nga po, no, dito naman po sa kanang parte ng ating monitor, nagkakaroon na naman ng panibagong bagyo, no, na magiging kasunod nitong panibagong sama ng panahon. Pagdating po ng September 1, bilang isang bagyo, papasok po yan sa ating Philippine Area of Responsibility. At pagdating po ng gabi, tuloy-tuloy po makakaranas tayo ng pagulan dahil nga po dito sa paghatak sa habagat nitong panibagong bagyo na ating nakikita ngayon sa ating monitor. Pagdating naman po ng September 2, mas posibleng lalakas pa nga itong bagyo nito, pero nakikita natin sa ngayon mababa ang landfall scenario nito, pero yung paghatak niya sa habagat magdudulot naman ng pagulan sa ating bansa. By September 3, asahan natin tuloy-tuloy nga po may mga pagulan tayong mararanasan dahil nga po sa habagat, at mas malakas po itong bagyo na ito na posibleng mas apektado ang parte ng extreme northern Luzon. Inuulit ko po, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago po lahat yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin kung ano nga ba yung magiging posibleng senaryo nitong panibagong sama ng panahon na ating nakikita ngayon sa ating advanced weather forecast, para mas maaga po tayo makapaghanda sa anumang posibleng magiging senaryo nito. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.